Hello mga idol! Bago tayo magpatuloy sa kwento ay mag-shoutout muna tayo. Shoutout po sa iyo Idol Anemigon Gob, shoutout po sa iyo Idol Seski at kay Andrew Torres, salamat Lods, shoutout po sa iyo Idol Jason Del Lova at kay Miss Jennifer Besana Yobet ng Rojas City Capiz, shoutout po sa iyo Idol Rems Pag-ala, shoutout po sa iyo Idol Jomar Domlaw ng Damam Saudi Arabia, shoutout po sa iyo Idol Michael Duong, shoutout po sa iyo Idol Dul Katana, welcome back Lods, shoutout po sa iyo Idol Zinmar, shoutout po sa iyo Idol Arnel Encinas ng Lipa City, shoutout po sa iyo Boss General Cabs, shoutout po sa iyo Idol Jihad Mabang. Focus muna ako dito kay Yuseyong Lods, medyo busy din sa work. Shoutout po sa iyo Idol Paul John TV at sa Nueda family ng Nueva Ecija. Shoutout po sa iyo Lods Roland Rodrigo pati na rin kay Miss Ann Christine. Shoutout po sa iyo Lods Marban Eromin ng Bayugan City, Mindanao, Agusan del Sur. Happy Fiesta sa inyo Lods. Shoutout po sa iyo Boss John Lloyd Murillo. Shoutout po sa iyo Lods Jason Ray de la Cruz. Shoutout po sa iyo Lods Nilo Estobo at belated happy birthday Nanay Feb, love na love ka ni Bossing Nilo. Shoutout po sa iyo Lods Ruben Mantalaba. Shoutout po sa iyo Lods Daniel Jimenez at sa mga katrabaho mo sa grounds na sila Arman, Othen, Dave, Leiden, Adoy at kay Geloy na Kulatoy. Shoutout po sa iyo Lods Romnick Bantillo ng President Rojas Capiz Barangay Ibaca Zone 1A. At shoutout po sa iyo Idol Angela Parilla. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta mga idol. Sa pagpapatuloy. Habang kausap si Bong De Ala ay nagulat si Yuseyong nang malaman ng may laso na karayom ang dahilan. Kinuwento ni Bong De Ala nung araw na papatakas sana siya para iligtas ang buhay niya. Naalala niya na tinamaan siya ng mga karayom na may laso na panang-atake ni Chohwei at pagkatapos noon ay nawalan na siya ng malay. Sinabi naman ni Giho na base sa narinig niya na hindi naman binigyan si Bong De Ala ng antidotes dahil wala naman laso na nakita sa katawan nito. Nakangiti at napatahimik saglit si Bong De Ala, at sinabi nito na ang dahilan ay, hindi niya talaga kailangan ng isang antidotes. Nagtataka naman si Yuseyong sa sinabi nito. Ayon pa kay Bong De Ala na ang katawan niya mismo ay isa ng antidotes at nagtataglay din ito ng lason. Napapatanong na lang si Yuseyong kung ano ang pinagsasabi nito. Sinabi ni Bong De Ala na sa bansang Junguan siya ay tinutukoy bilang the demonic blood. Hindi makapaniwala si Yuseyong sa narinig niya. Naalala ni Yuseyong ang pag-uusap nila ng dual-minded sage patungkol sa mga prime evil incarnates. Sinabi ng dual-minded sage na ang mga prime evil incarnates ay ang mga katawan nito kapag pinanganak na ay nagtataglay ng isang demonyo. Ang mga demonyo na ito ay ang demonic lightning, demonic flame, diamond body, at ang dominating demonic blood. Ang mga ito ang nakasulat sa Prepesiya, at may isang pinakabihira sa mga demonyo na ito at ito ay ang The Killer Star of the Devastation. Tinanong ni Yuseyong na kung ang lahat ba ng mga konstitusyon ng katawan ay napagpasyahan mula sa kapanganakan. Ayon naman sa dual-minded sage na hindi pa sila sigurado patungkol dito, subalit ayon sa iba na ang lahat ng iyon ay kasama na sa katawan ng isang tao noong pinanganak pa lang ang mga ito maliban sa isa at ito ay ang Killer Star of Devastation. Tinanong ni Yuseyong kung bakit mas naiiba ang Killer Star of Devastation. Ayon naman sa dual-minded sage na ang dahilan ay ang Killer Star of Devastation ang unang prime evil incarnates na nagpakita sa kasaysayan. Sa oras na iyon, walang sino man ang nakaramdam na kailangang itala ang patungkol sa demonyo na ito, kaya walang nakakaalam ng kanyang pag-iral hanggang sa ihayag na nito ang kanyang sarili. Kilala din ang Killer Star sa tawag na The Body of 10,000 Demons. Ang ibang prime evil incarnates ay simpleng pinangalanan lang base sa tinataglay na kapangyarihan ng Killer Star o kilala din sa tawag na 10,000 Demons. Ayon sa Prepesiya, kapag nagpakita na ang Body of 10,000 Demons bilang pinakahuling prime evil incarnate, ang mundo ay humarap sa isang pagkawasak at tulad ng sinabi ni Yuseyong na ang Prepesiya na ito ay totoo, napapalunok na lang ng laway si Yuseyong nang mapagtanto niya na ang Body of 10,000 Demons o kilala din na Killer Star ay walang iba kundi si Chonma, ang Great Chonma Devastation. Sinabi ng dual-minded sage na kung naranasan na ni Yuseyong ang mga mangyayari sa hinaharap base sa sinabi nito sa kanila,
Kung gayon tiyak na maaaring gaya ng kanyang sinasabi na si Chonma nga ito, sinabi ni Yuseong na sa tingin niya ay kilala na niya kung sino ang demonic flame at ang demonic lightning, kaya sinabi ng dual-minded sage na kailangan na lang ni Yuseong hanapin ang diamond body at ang dominating demonic blood. Tinanong ni Yuseong kung ano ang gagawin niya matapos niyang mahanap ang mga ito, ayon naman sa dual-minded sage na ang kailangan ni Yuseong gawin ay ang patayin ng pinakamahina sa mga prime evil incarnate. Napaisip na lang si Yuseong kung sino ang mas mahina kay Gyeonghon Bukli at kay Jium Namgang, ayon naman sa dual-minded sage na kung hindi mapatay ni Yuseong ang isa sa mga ito at tuluyan ng magpakita ang killer star, isang paraan na lang ang natitira dito na kailangan ni Yuseong gawin para mailigtas ang mundo sa pagkawasak. Tinanong ni Yuseong kung ano ito, sinabi ng dual-minded sage na ang natitirang paraan ay ang pakikipagtulungan ni Yuseong sa iba pang mga prime evil incarnates at pigilan ang killer star kahit ano pa ang mangyari. Sa kasalukuyan ay napapaisip si Yuseong ng malalim, habang nag-iisip ay hindi niya napigilan na masabi na ang huling tao na lang na hindi niya pa nakikilala ay ang nagtataglay ng diamond body. Narinig naman ni Giho ang sinabi ni Yuseong, kaya tinanong ni Giho na kung hindi ba kilala ni Yuseong ang diamond body, ang taong iyon ay ang kilalang tumalikod na monghe ng Shaolin Temple. Napatanong si Yuseong kung sino ang tumalikod na monghe na ito, sinabi naman ni Giho na ang taong iyon ay si Gukwon, ang taong palaging may nakasabit na alak sa bewang nito. Tinanong ni Giho kung hindi pa ba ito ni Yuseong nakikita, hindi makapaniwala si Yuseong sa narinig niya. Naalala niya si Gukwon the Immovable noon sa dati niyang buhay, hindi siya makapaniwala na ito ang nagtataglay ng diamond body at isa sa mga prime evil incarnate. Ayon naman kay Giho na isang beses ay nagsalpukan na ang mga kamao nila ni Gukwon, subalit sa salpukan na iyon ay nabasag ang mga buto niya sa isang pag-atake lamang. Subalit sinabi ni Giho na ang mga buto niya ay magaling na gayunpaman ay palagi pa rin niya naala ang taong iyon sapagkat si Gukwon lang ang nakagawang mabasag ang napakakapal na mga buto niya. Doon na din sinabi sa kanya ng Merem High Lord ang patungkol sa diamond body na meron si Gukwon. Sa tingin niya na makikita din ni Yuseong ito sapagkat kasali na din ito sa First Division, hindi makapaniwala si Yuseong na nabasag ang mga buto ni Giho, na pagtanto na ng ating bida na mayroon na silang apat na prime evil incarnates, at habang pinagpapawisan ay nasa isip ni Yuseong na ang pinakamahina sa mga ito, ay walang iba kundi si Bongde Ala. Nadidismaya na lang si Yuseong na kung kailangan niya bang patayin ang sarili niyang kaibigan dahil lamang sa propesya. Alam niyang ito ang huling habilin sa kanya ng dual-minded sage na kailangan niyang gawin, subalit sa tingin niya ay mahihirapan siyang tuparin ang mga kahilingan ng mga ito. Mas gugustuhan na lang niyang hanapin ang killer star of devastation na sa tingin niya na si Chonma at patayin na lang ito. Ito rin naman ang pinaka-mission niya. Kapag napagtagumpayan niya ang misyon ay mapipigilan na niya ang pagkasira ng bansang Junguan at ito talaga ang panghuling layunin niya. Kung iisipin na wala naman mga misyon na related sa dual mind technique o sa propesya, pati na rin sa pakikitungo niya sa prime evil incarnates, sa Tridor na 5 monkey at sa mahimala na phenomena, ang dahilan ba nito ay sa una pa lang ang mga ito ay hindi talaga para sa kanya. Tinanong ni Bongde Ala kung lilipat na ba si Yuseong sa First Division, ayon naman kay Yuseong na kailangan na niyang lumipat sapagkat kapag hindi niya ginawa yun baka mapatalsik na siya sa institute. Natutuwa na sinabi ni Bongde Ala na ang ignorant bastardo na tulad ni Yuseong ay hindi talaga nababagay sa 8th Division sa umpisa pa lang. Nagdilim ang mga paningin ni Yuseong at halos pinagsasampal siya ng katotohanan sa mga sinabi ni Bongde Ala. Kaya parang demonyo na nagagalit si Yuseong habang sinasabi na paanong nagagawang magsalita ng ganyan sa kanya si Bongde Ala, kaya nangangako siya na papatayin niya ito ngayon na mismo. Pinipigilan naman ni Giho si Yuseong habang tinatawanan ito. May kinukuha naman si Bongde Ala sa lamesa nito, at iniabot niya ito kay Yuseong. Nagtataka naman na tinanong ni Yuseong kung para saan ito. Ayon naman kay Bongde Ala na ang mga formula at barrier talisman na ito ay
ay magbibigay daan kay Yuseong na gumamit ng telepathy para makausap siya nito kahit gaano pa sila kalayo sa isa't isa. Ang isang papel ay tumatagal ng 15 minuto. Habang pinagmamasdan ang formula at barrier talisman ay sinabi ni Yuseong na hindi niya pa naririnig ang patungkol dito. Ayon naman kay Bongde Allen na ito ay isang piraso ng papel kung saan ang mga array ay iginuhit. Sinubukan niyang gawin ito pagkatapos niyang mabasa ang libro na pinakita sa kanya ni Yuseong. Nagtataka naman ang ating bida kung anong libro iyon. Sinabi ni Bongde Allen na kung naaalala pa ba ni Yuseong ang walang sulat na libro na pinakita nito sa kanya. Ang libro na iyon ay isa din na formula talisman. Kabilang sa mga pahina doon ay tinatawag na key paper. Tinanong naman ni Yuseong kung ano ang mga iyon. Ayon naman kay Bongde Allen na tulad sa tawag dito na ang papel na may mga salitang nakasulat doon ay ginamitan ng key. Tinanong ni Yuseong si Bongde Allen kung kaya na ba nito na magsulat na ginagamitan ng key. Ayon naman kay Bongde Allen na ang mga salita ay lilito lamang kung inilagay nito ang hindi bababa sa dami ng key na ginamit upang isulat ang mga ito. Hindi na lang makapaniwala si Yuseong na may ganoong bagay pala na nag-e-exist sa mundo. Sa isip-isip niya pa na kung sino ba talaga si Bongde Allen, hindi lang bilang isang prime evil incarnate, ay paano naging napakadali para sa kanya na malaman ang isang bagay na kahit siya ay hindi niya napansin pagkatapos tignan at basahin ang lahat ng mga libro sa Million Book Athenaeum. Kalimutan na nila ang pagiging dominating demon blood nito. Ang bata na ito ay talagang kamangha-mangha. Tumatawa na sinabi ni Bongde Allen na ito ang dahilan kung bakit hindi nararapat si Yuseong sa 8th Division. Sinabi ni Yuseong na ang mga payo ni Bongde Allen ay medyo kapaki-pakinabang para sa kanya sa mga nakaraang taon kaya gagamitin niya ang mga binigay nito kapag kailangan. Masaya na sinang ayona naman ito ni Bongde Allen. Sa kabilang banda ay naglalakad na si Yuseong at Giho pabalik sa kani-kanilang dormitoryo. Sa isip-isip ni Yuseong na naging kaaya-aya naman ang mga pinag-usapan nila, subalit nakakaramdam siya ng bigat sa puso niya pagkatapos nilang umalis sa kinaroroonan ni Bongde Allen. Si Jium Namgong ang Demonic Lightning, si Gyeonghon Bukli naman ang Demonic Flames at si Gukwon ang Diamond Body. Ang tatlong ito ay bahagi ng Prime Evil Incarnates, at ngayon ay si Bongde Allen naman ang ikaapat bilang dominating demonic blood, kaya ang tanging natitira na lang ay ang Killer Star of Devastation. Gayunpaman, ay wala pa din na magbabago. Kailangan niya peren sundan ang kada isa sa mahimalang phenomena at sa huli ay patayin si Chonma, lalo na kung ang Killer Star ay si Chonma. Kailangan niyang mag-umpisa sa treasure map na nakuha niya noong nakaraang taon. Tinawag ni Giho si Yuseong at sinabi nito na may isang bagay siya na ibibigay din kay Yuseong. Nagtataka na tinanong ni Yuseong kung ano ito. Iniabot ni Giho ang kulay dilaw na bagay kay Yuseong. Ayon pa sa kanya na kailangan ni Yuseong itong suotin bago pa mag-umpisa ang sunod na semester. Tinanggap na din ni Yuseong ito habang sinasabi na sabay nilang enjoyin ang taon na ito. Sinang ayona naman ito ni Giho, at nakangiti na welcome na niya si Yuseong sa 1st Division. Mapang-asar na sinabi ni Giho na kapag nakatapos na si Yuseong ng kahit isang outdoor training assignment sa 1st Division, ang nickname nitong Boku Hiroguan ay hindi man lang may kukumpara na makukuhang atensyon nito. Sinabi naman ni Yuseong na kahit siya ay ayaw naman niyang tinatawag siyang Boku Hiroguan, sa isip-isip niya na nakakahiya ito para sa kanya. Hindi naman talaga siya isang matapang na bayani, ginawa lang naman niya ang isang bagay na obvious naman na ginagawa din ng iba sa ganoong sitwasyon, ang isipin na iniisip ng mundo na ang paggawa ng bagay na obvious naman na dapat gawin ng sino man ay tinuturing nilang isang bayani. Dito ay nagpapakita lamang na may mali talaga sa mundo, at habang tinitignan ni Yuseong at Giho ang paparating na mga tao ay sa isip-isip ni Yuseong na ang tungkol sa taong gumawa ng mundo na ganoon kamali, ay isang tunay na masamang tao at nagkataon na nakatayo ang taong tulad nito mismo sa harap niya. Ang tulad nito ay nagsasalita ito ng matatamis na salita para takpan ang nakakamatay na talam na nakatago sa likod nito. Ngumingiti ito para maitago ang masasamang intensyon nito. Sa likod ng mga mahinhin na salita at banayad na pagpapahayag ay palaging may maitim itong binabalak. Ang level 1 na matandang monghe na ito ay mas malayong mapanganib kaysa sa grupo ng Shadow Hands na ang mga level ay nananatiling isang misteryo, at ang matandang monghe na ito ay ang Monk of Empty Love.
Kilala ito na halos hindi umaalis sa loob ng Senado, subalit ngayon ay nakatayo ito sa harap niya. Ayon sa leader ng Senado na bilang Great Elder ng Senado ay nagkaroon na rin siya ng pagkakataon para magbigay ng pasasalamat sa batang mandirigma na si Yuseong. Tinanong ni Yuseong kung ano ang maitutulong niya sa elder na ito. Ayon naman sa leader ng Senado na tulad ng sinabi niya na naparito lamang siya bilang bahagi ng Senado na purihin si Yuseong sa mga ginawa nito sa Millionbok Athenaeum, napapabuntong hininga na lang si Giho habang nasa isip nito na talaga bang pupurihin si Yuseong. Sinabi ng leader ng Senado na kung okay lang ba kay Yuseong na sumama ito sa kanya saglit. Sa isip-isip ni Yuseong na dumating talaga ito at kinausap siya sa harap ng lahat kung saan maraming makakakita at makakarinig sa kanila, kaya napapangiti na lang ang ating bida sapagkat ang ibig sabihin lang nito ay ito ay bahagi ng kanyang pampulitikang aktibidad, kaya tinanggap ni Yuseong ang alok ng elder. Naalala ni Yuseong ang nangyari noon sa dati niyang buhay. Tinawag si Yuseong ng isang mandirigma niya at sinabi nito na kung alam ba daw ni Yuseong na ang matandang ina niya ay may sakit na demensya. Ayon naman kay Yuseong na kinuwento na nito ito sa kanya kaya palagi itong nag-iingat para makauwi ng buhay dahil sa nanay nito. Nakangiti naman ang mandirigma na ito at kinuwento nito na ang ina niya ay pinalaki silang 7 magkakapatid ng mag-isa lang. Ang ina niya ang rason kaya siya nandito ngayon sa digmaan para makatulong kahit na isa lamang siyang mababang klase ng mandirigma. Napapatahimik na lang si Yuseong dito. Sinabi ng mandirigma na kahit na matanda na ngayon ang kanyang ina, gusto niyang mabuhay ang nanay niya ng mas mahabang buhay. Napapangiti na lang si Yuseong nang marinig ito sa isa sa mga hinahawakan niyang mandirigma at proud siya bilang kapitan nito. Sinabi pa ng mandirigma na ang nanay niya ay napaka-beauteng tao. Tinanong ni Yuseong kung ano ang rason bakit na ikwento ito sa kanya ngayon. Habang tinuturo ang monghe ay sinabi nito na kapag iniisip niya ang patungkol kay Monk of Empty Love, mahilig itong gumawa ng kahit anong kalokohan at kung ano-anong mga walang kwenta na pinag-uutos nito kahit na nasa matino naman na pag-iisip ang monghe na iyon. Kung tutuusin, masasabi na lang nila na itinutulak niya tayo sa isang higanteng tumpok ng dumi araw-araw. Ayon pa sa mandirigma na ito na may narinig siyang perpektong kasabihan na nababagay sa Monk of Empty Love na ito. Tinanong ni Yuseong kung ano naman iyon. Sinabi nito na ang isang matandang lalaki ay pinakamaganda kapag siya ay nakahiga sa kanyang libingan. Biglang may tumamang atake sa ulo ng mandirigma na ito na kinagulat ni Yuseong. Habang nagtatalsikan ang mga dugo sa kanya ay hindi siya makapaniwala sa mga nangyari. Kaya agara naman na napalingon si Yuseong sa likod kung sino ang gumawa nito sa mandirigma niya, subalit makikita natin na ang umatake dito ay walang iba kundi ang Monk of Empty Love. Tinanong ng isang opisyales ito kung may problema ba. Tumatawa naman ang monghe habang sinasabi na wala naman problema. Ang ginawa niya lang ay ang patayin ang nakakainis na lamok sa paligid. Naiinis na lang si Yuseong habang nakatingin sa monghe, subalit tinignan siya ng masama ng monghe. Kaya nababahala na lang na umiwas na si Yuseong sapagkat alam niyang wala siyang laban dito, at nang makita ito ng Monk of Empty Love ay napapangiti na lang ito. Sa kasalukuyan habang kausap si Yuseong sa isang silid ay tumatawa ito habang tinatanong si Yuseong kung may anong bagay ba sa matandang mukha niya. Ayon naman kay Yuseong na wala naman, tinanong ng leader ng Senado na kung bakit ito nakatitig sa kanya. Sa isip-isip ni Yuseong na ang dahilan ay biglang pumasok sa isipan niya ang kasabihan na sinabi ng mandirigma noon sa dati niyang buhay at para sa kanya na bakit pa nakaupo ito sa harap niya sapagkat naaalibad-beren siya sa pagmumukha nito at dapat ay nakahiga na ito sa libingan niya tulad ng kasabihan. Sinabi ni Yuseong na may iniisip lang siya kaya natulala siya saglit. Ayon naman sa leader ng Senado na kung pwede bang malaman ng matandang monghe na ito ang iniisip ni Yuseong. Sinabi naman ni Yuseong na nagtataka lang siya kung bakit pinatawag ang isang mababang disipulo na tulad niya dito sa Senado. Tumatawa naman ang leader ng Senado at sinasabi nito na tulad ng sinabi niya kanina na ang dahilan ay ang ginawa nitong pagligtas sa isang disipulo sa nasusunog na Athenaeum.
Sinabi ni Yuseong na ang gusto nitong gawin ay ang purihin siya. Sa isip-isip ni Yuseong na hindi na siya bata para maniwala sa puno ng pabulshita nito. Iniabot ng leader ng Senado ang isang bagay habang sinasabi na tama si Yuseong na pupurihin nila ito, at ang Senado ay gagantimpalaan ang kagitingan na pinakita ni Yuseong sa pamamagitan ng pagbibigay ng Medal of the Golden Dragon. Habang nakatingin sa Medal of the Golden Dragon ay sa isip-isip ni Yuseong na kapag meron ka nito ay ituturing kang isang mahalagang tao kahit saan ka pa pumunta sa 9 sects. Ito ang medalya na may pinakamalakas na kapangyarihan tulad ng sa ilang mga kaso, binibigyan nito ang nagmamay-ari ng awtoridad na pakilyusan ng mga troops ng isang sangay ng Merem. Tinanong ni Yuseong kung ibibigay na ba ito sa kanya ngayon na mismo. Tumatawa naman na sinabi ng leader ng Senado na mukhang nagmamadali si Yuseong na mapasa kanya ito. Alam niya na kung sino man ang nakakaalam kung gaano ito makapangyarihan ay hinding-hindi ito tatanggihan. Ayon naman kay Yuseong na hindi naman ito masyadong nakakahanga. Ang gusto niya lang naman ay ang makuha na kung ano ba ang tunay na rason bakit siya narito at umalis na. Nagpalabas ng killing intent si Honamdo habang sinasabihan si Yuseong na ayusin ang pananalita nito. Habang nakatutok ang malaking espada sa leeg nito ay sinabi pa ni Honamdo na kung kilala ba nito kung sino ang kinakausap nito ngayon. Sinabi naman ng leader ng Senado na itigil na ni Honamdo ang ginagawa niya at kung maaari ay lumabas muna ito saglit. Naiinis na lang si Honamdo habang nakatingin kay Yuseong at magalang na itong yumuko para gawin ang pinag-uutos sa kanya, na Agara naman na naglaho. Habang naglalaro ng chess ay tinanong niya si Yuseong na kung alam ba nito kung bakit nag-enjoy siya sa paglalaro nito, hindi ba para itong isang matikas na larangan ng digmaan, kahit gumawa ka ng pagpatay sa puso mo, matatawag mo pa rin itong elegante. Sa isip-isip ni Yuseong na may tatlong dahilan kung bakit niya ito sinasabi sa kanya. Ang una ay ang suyuin siya, ang pangalawa naman ay ang bigyan siya ng banayad na pagbabanta, at ang pangatlo naman ay ang isang tahasang pananakot. Sa totoo lang ay sobrang saya niya sapagkat nagpapakita lang na talagang lumakas na siya, sapagkat walang rason para sa isang monk of empty love na imbitahan siya para lamang sabihin ang mga ito sa harap niya mismo. Sinabi ni Yuseong na matagal ng panahon, isang gabi noon na may malakas na ulan, nakita niya ang isang lokal na manggagamot na tumatakbo mula sa nayon. Sa kabila ng malakas na bagyo, tinanong niya ito kung bakit ito tumatakbo sa napakasamang panahon. Tinanong ng monghe kung ano ang sinagot ng manggagamot na iyon. Ayon naman kay Yuseong na tinignan siya nito ng may panunuya at sinabing hindi tumitigil ang mga tao sa pagkakasakit dahil lang sa umuulan. Sa totoo lang ay mas marami pa nga ang nagkakasakit kapag maulan. Hindi ba obvious na mas magiging abala ang isang manggagamot sa mga ganitong araw? Sa isip-isip ni Yuseong na ang malakihang digmaan laban sa mga taga Northern Ice Palace, ito ay isang digmaan na hindi kailangang mangyari. Paano siya magtitiwala sa taong nagtulak ng husto para dito? Isang tao na ang ngiti ay naglalaman lamang ng lamig. Tinanong ng monghe kung bakit ito kinukwento sa kanya. Ayon naman kay Yuseong na ang desisyon niya ay nakabase sa kinuwento niya, pipiliin niya gawin kung ano ang obvious tulad ng manggagamot na iyon. Sa isip-isip ni Yuseong na palagi niyang naaalala ang mga ginawa ng Monk of Empty Love sa nakaraan niyang buhay. Ginantimpalaan nito ang mga pangunahing sekta para sa kanilang mga pagsisikap sa panahon ng digmaan laban sa Northern Ice Palace na may maraming benepisyo, habang binibigyan din sila ng bentahe ng pagputol sa awtoridad at mga pribilehiyo ng mas maliliit na sekta, at sa ngalan ng kanilang tungkulin at responsibilidad, inatake nila ang demonic cult na nagpapanatili ng kapayapaan noong panahong iyon. Ginamit nila si Geum Namgam para patayin ang leader ng demonic cult. Ngunit sa kalaunan ay hudyat iyon ng pagsilang ni Chonma at pagsasama-sama ng demonic cult. Nang malapit na ang unang pagkalipol ng pagdating ni Chonma, siya ang salarin na lumikha ng isang nakamamatay na pagbubukas sa Chonghe sa pamamagitan ng paglihis ng mga puwersa sa timog sa halip na sa kanluran upang wasakin ang First House of Chaos at ang Guiyang Palace. Hindi niya masabi kung anong uri ng kakilakilabot na mga gawain ang maaaring gawin ng bastardo na ito sa hinaharap. Sinabi ng leader ng Senado na kung ang tinutukoy ba ni Yuseong ay ang obvious na bagay, anong klaseng desisyon ang ginawa nito? Napatingin na lang si Yuseong dito.
Nakalabas na si Yoseong sa Senado, at agaran naman siyang tinawag ni Honamdo. Habang nagpapalabas ng killing intent ay sinabi nito na sa oras na maging bahagi na sa kanila si Yoseong ay aayusin niya ang pag-uugaling arogante nito. Nakapikit naman na sinabi ni Yoseong na humihingi siya ng pasensya. Nagtataka naman si Honamdo sa sinasabi ni Yoseong. Nagpatuloy na si Yoseong na maglakad, at sinabi nito na hindi siya sasali sa Shadowhand kahit kailan. Kaya may rason na siya para panatilihin ang pagiging arogante niya. Tinanong ni Honamdo kung tinanggihan ba ni Yoseong ang offer ng leader ng Senado. Ayon naman kay Yoseong na kung anong tinanggihan ang sinasabi nito, ang ginawa niya lang naman ay ang obvious na pagpili. Sinabi ni Honamdo na kung sa tingin ba daw ni Yoseong ay makakatanggap pa ulit ito ng ganitong maluwalhating oportunidad base sa mamabang katayuan nito sa buhay. Ayon naman kay Yoseong na anong maluwalhating oportunidad ang sinasabi nito, pasensya na subalit hindi niya ito nakikita sa ganoong paraan. Naiinis na napapatahimik na lang si Honamdo dito. Pumasok na si Honamdo sa loob ng Senado, at sinabi niya na siya si Honamdo ay nakabalik na. Pinalapit na ito ng leader ng Senado. Magalang na bumati si Honamdo, at bigla siyang nagulat sa nakikita niya. Hindi na lang siya makapaniwala kung anong nangyayari, bakit ang paboritong laro ng leader ng Senado ay nasira. Tumatawa naman ang monghe habang sinasabi na ang bagay na ito ang naging sagot ni Yoseong sa kanya. Nanginginig sa galit si Honamdo habang sinasabi na dadalhin niya ang ulo ni Yoseong at ibibigay ito sa leader ng Senado. Ayon naman sa monghe na hindi na kailangan paggawin yon. Para sa kanya ay kawili-wili ito. Napatahimik na lang si Honamdo sa sinabi ng monghe. Ayon pa dito na walang sino man na disipulo ang kayang gawin ang ganitong desisyon sa harap niya mismo. Kaya kinumpas ng leader ng Senado ang kamay nito para paggalawin ang isang bato sa laro, at mabilis itong pumupunta sa kamay ng leader ng Senado, at agaran niya itong sinira sa sobrang galit. Sa katuluyan ng tumalikod para umalis, habang naglalakad ay tumatawa ito. Napapatahimik na lang si Honamdo sa nakikita niya, habang pinagmamasdan ang nagkalat na paboritong nilalaro ng kanyang lord ay nagagalit ito. Sinusumpa niya na balang araw ay papatayin niya ang bastardong si Yoseong. Sa kabilang banda naman ay habang naglalakad ang ating bida ay napapakamot na lang ito sa tenga niya. Nagtataka siya kung bakit biglang nangati ang tenga niya na para bang may taong sinusumpa siya.